Naabutan na nga kami ng ulan sa daan at nagkanda basa-basa. Sobrang aga nga din namin umalis at sumikat na nga yung araw. Ang lakas nga din ng makina ng motor ng kapatid ni Day. At nakaya nga kasi kako yung pataas na daan. At ayun nga dahil hindi pa naman nga din kami kumakain ng umaga. At para may lakas ulit sa biyahe, huminto na nga muna kami sa bayan ng Maanito. At nagaya na nga ako kumain ng lugaw. At matapos nga mahigit 2 oras naming binabagtas yung daan, nakarating na nga kami sa pupuntahan namin. Nagpaalam nga kami sa kapitbahay na makikiparada. Tapos lakad, lubakad na lumabas. At opo, bali nandito nga po kami sa bayan ng Maanito. At ang sadya nga namin dito yung mga kapatid ng mama ni Day. Madalaw at para na din malibo. Pagkamano nga namin, nag-ikot-ikot na nga kami dito. At nag-umpisa na nga din sa Dayan magkwento sa lugar na maluwang nga daw yung lupa nila. At dati nga daw palagi silang lumilibot dito. Naglalaro at parating naliligo sa dagat. At opo, ilang hakbang nga lang kasi mula sa bahay. Dagat na nga mismo yung pinakaharapan nila. Kaya ang banggit nga sa akin ni Dayan, parang may sariling resort nga daw sila. Itong nasa bayan pa nga lang din kami kanina, binila na nga din namin sila ng tagi-tagisan tsinelas. Inabot na nga din namin yung regalo na isa pang kuya ni Dayan. Yung Pasko pa nga daw yan at ngayon nga lang naibigay. At hindi lang yan, binila na nga din namin ng gamot. Medyo mahirap nga kasing bumili sa tindahan, nasa taas at kailangan pa nga umakyat. At yung dadaanan, hagdan na gawa pa nga sa putik. Tatlong kapatid ang mama nga ni Dayan yung nakatira dito na puro lalaki. Yung panganay at bunso, hindi nga nakapangasawa. May bit pa nga din kami at ito nga ibibigay din na. Hindi nga din sa kalayuan sa unang bahay ng pinuntahan namin. At papunta naman nga kami sa bahay ng bunsong kapatid ng mama ni Dayan. At ayan nga, pundasyon, dingding, papa. Ay gawa nga sa kahoy at yung bubong naman ay gawa naman sa dahon ng buko. At grabe nga lang din talaga nga namang naamis ako sa pinagtitirikan ng bahay ng kapatid ng mama ni Day. Nasa bandang taas nga po kasi. At konting ingat lang. Pwede nga ding mahulog at diretso nga sa dam. Ang kainaman niya dito pagkagising pa nga lang ng umaga. Ganyang view nga agad yung makikita. Tanaw na tanaw nga din si Mayo. At ang buong karagatan. At ang masasabi ko nga lang, napakasarap nga din mag-relax sa lugar na. As in sila nga lang din yung nakatira dito at malayo nga din sa kapitbahay. At hindi na nga din namin pinatagal. Inabot na nga din ni Dayan yung pasalubong niya sa kapatid ng mama niya. Binilan niya nga ng munting higa. At para makatipid na nga din sa kuryente, inorderan niya na nga din ng solar na ilaw. At dahil busy naman sila, napansin ko nga na meron niyang duyan dito kaya pupuntahan ko muna. At parang medyo nakakakaba nga yatang sumakay dito yan. Nag-activate na nga yung overthinking. Nakatali nga lang to sa maliit na puno. Paano nga kako kung biglang mapigtas? At magtaka na nga lang sila Dayan na nawawala na. Yun pala, nahulog na ako. Duyan. Pati share ko na nga lang din nung nabubuhay pa nga daw yung mama ni Dayan. Palagi nga daw naaalala ng mama niya yung mga kapatid niya dito. At parating nga daw dinadala ng mga gamit. Pero ganun pa naman din, hindi pa naman niya din nawawala at pinagpapatuloy ng mga kapatid ni Dayan. At tama na nga din yung pagduduyan-duyan at baka nga ako'y matuluyan. At sakto naman nga din, pagkaalis ko nga din, bumuhos na nga din yung ulan. At kanya-kanya na nga silong yung ginawa namin. Yan nga po yung mahirap dito na nakatira po sa gilid ng bundok. Tapos nasa taas pa kapag umuulan. Sobrang lakas po ng hangin. Nakabukan niya kasi wala naman nga ding masyadong mga harang na po. Kaya sagap na sagap yung ulan saka yung hangin.